Iniimbestigahan na ng ilang sangay ng gobyerno ang impormasyong ilang opisyal daw ng mga embahada sa Middle East ang sangkot sa sexual trafficking. Ito raw ang ginagamit na kapalit para sa ticket pauwi ng mga OFW na nasa shelter. Narito ang report. Ang Syria, Jordan at Kuwait ay tatlo lamang sa mga bansa kung saan may naitala ng mga reklamo ng pang-aabuso sa mga Filipino overseas workers. May mga shelter nang nakatayo dito bilang kanlungan ng mga inabusong OFW. Pero ayon kay Akbayan Representative Walden Bello, ang ilang OFW shelter sa Middle East nagiging kanlungan din daw ng prostitusyon. May mga sources daw sila sa mga embahada sa Middle East na nagsasabing may ilang opisyal ng embahada ang sangkot raw sa sexual trafficking sa Middle East. Pakikipagtali daw ang kapalit ng ticket pauwi ng Pilipinas. In the process of our investigation, we uncovered other instances of sexual exploitation of our women workers that were equally, if not as horrible, as sex for flight. It is the perpetrators of these crimes that we shall expose today. May ilang detalye raw na hawak si Bello pero iniimbestigahan pa nila ito. Wala pang formal na reklamong nahahain dahil takot daw ang mga biktima na lumantad. Matagal na hong nagko-complain, marami nang hinaing yung ating mga OFWs as well as embassy personnel. We would like to repeat our appeal to Secretary Del Rosario, please fire, and Secretary Baldos, please fire the named individuals as soon as possible. Ang DFA wala pang natatanggap na reklamo tungkol dito mula sa mga mismong biktima. Iniimbestigahan na raw ito ng embahada sa Kuwait at nananawagan sila sa mga biktima na lumantad para patutuhanan ng issue. Nababahala naman ang embahada sa Kuwait sa kumakalat na balita ukol sa sexual trafficking. Lubhang nakakasira raw ito sa imahe ng embahada. Sana raw makipag-ugnayan sa kanila ang mga biktima para malaman na ang katotohanan. Mahirap daw kasing aksyonan ng isang paratang kung walang konkretong basihan. Lahat po ng mga babae na biktima ng ganito mga pangyari in the past, hinahanap na namin kung saan itong mga biktima para they can testify. Tumistigo sila, huwag silang matakot o isipin na kami bias or hindi namin sila bibigyan ng panahon, huwag silang matakot. According to our sources, the victim initially wanted to file a case but then retreated and is still thinking about it. And we have another case of a victim that wants to file a case and still considering it, also in the case of Kuwait. Ang DOLE bumuna ng fact-finding team para imbestigahan ng issue. Ang Malacanang ipinag-utos naman sa embahada ng Kuwait na imbestigahan din ito. Nanawagan din ng Malacanang sa mga OFW na nabiktima umano ng sex for flight na maghain ng formal na reklamo.